At bayan mo, O Diyos, hallelujah, ang gawa, Panginoon, ang iyong Panginoon sa araw na ito, Ama. May we learn, Father, in Jesus' name, for the topic of rejoicing in suffering, Father, that your words, Lord, sanctified, Lord, that as I say the words, your words will be the one speaking. Holy Spirit, you're the one who will be here, Lord God, in Jesus' name. And your word, Lord God, will be speaking to the people, Panginoon, sa amin lahat, Panginoon, including you, Father God, that we rejoice rather than we feel suffering, Panginoon. We rejoice because you're the one who is with us, Lord, all the time. And we glorify you, Lord, which for teaching this word in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Purihin ang Diyos, glory to God. Ayan po, ang ating pong topic ngayon ay sa ating pong still continuation of the letter to churches. So napakagandang topic actually. Tinanong ko si Pastora, ito bang topic niyo po nung ibinigay niyo po pag-isipan niyo para sa akin? Praise the Lord! Praise the Lord! Pero ako pa talaga yung nagagalak at ang topic. Sabi ko na Sister Princess, yung topic parang flowing para sa akin. Jesus' name, hallelujah. Yes, that's right. Sunod-sunod na ito yung talaga yung topic, even doon sa prayer meeting doon, lahat kasama. So this is only the continuation. So already yung spirit natin, already harnessing yung blessing ng topic. So we rejoice in our suffering. You know? Lesson number 11, Lord to God. Next po. Hallelujah. Ayan, ang focus po natin, reminder lang po, yung lahat po ng verses ay hindi na po natin ipo-focus dahil we have only 45 to 1 hour to discuss this. Nang maunawaan po natin ay I'm asking the Lord na ma-impart po yung tunay na kahulugan rejoicing in suffering. Amen. Hallelujah. So, kayo na po mag-jump down na lahat ng verses to God be the glory. Suffering, focus po natin. Suffering can be turned into a time of rejoicing when we understand God's reason behind it all. No? In Christ, all suffering is beneficial and it is for our ultimate good. Praise God. Next. Next po. Ito yung, hallelujah. Ang mga scriptural verses po na nakakapaloob dyan. So, pwede niyo pong tingnan yung scriptural verses po natin habang po para sa ayan, no? Romans 8:28, hanapin niyo po yun. Ang sabi doon, and we know that all things work together for good to them that loves God, to them who are called according to His purpose. So, maging sa suffering, we are also called, amen. And we will learn later kung bakit po called yan, amen. So, 2 Timothy 2:12, isa po sa mga verses that are provided, amen. If we suffer, we shall also reign with Him, no? with the Lord and in Him. If we deny Him, hallelujah, if we deny Him, He will also deny us, of course, no? But if we reign with Him, we will reign Him in heaven. So, ayan na. 1 Peter 1:2 and 12-14. Hindi na po yan nilagay na po yung encourages believers to think of suffering as participation po in Christ's own suffering. Hallelujah. Which ultimately leads to glory. Glory, our Shekinah glory in heaven. 1 Peter 5:10, written, but the God of all grace who has called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after we have suffered a while, makes us perfect, established, strengthened, and settled in Jesus' name. Next po. And this as for my experience, this is my core scripture verse. No? It values a lot. Pag ako pinag-process tayo ng suffering and we undergone to the
some period of time, we will know that in Romans 5, 3 to 5, yung po yung sinasabi, suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope. Hope with God. Amen. So next po, this is our lesson outline. Praise God. So we will know. Tingnan niyo po matigit. Without being. Next po. So this is our introduction. Amen. Mga kapatid, all people face trials and tribulation in life. Both Christian or believers and the sinners. Amen. For it is part of our human experience and part of our human race. Suffering ay kasabi. Dahil nga po sa kasalanan na ating tinanggap, no, nang tayo part of Adam and Eve race in Jesus' name. Even the people of God are not exempted from trouble just because of their relationship to and with Him, no? Kaya kung ang ating Panginoon ay nag-suffer, we also suffer with Him. So that's why Apostle Peter wrote, the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 1 Peter 5:9. Lipat po tayo sa believers. Next. Believers advantage in suffering. Ito na po yung number na nasa part natin ng introduction, no? So, after the introduction, this is us. Ano ba yung benefit na isang mananampalataya? Gagamitin ko po yung word na mananampalataya or believer, not Christian. Dahil alam naman po natin na lahat po maging Katoliko ay gumagamit po ng word na Christian. But they don't believe. Di ba po? So, we will use the word, rather than Christian, we use the word believers. Believers advantage in suffering. Number one, of course, if even we suffer, we found help from God, no? Siya po ay nakasama natin sa ating mga pagdurusa o mga trials, lahat po ng yun, na tinatanggap po natin, na ating pong sinasuffer. Kung ang tawag natin doon ay suffering ng ating katawan, ng ating flesh, ng ating carnal body, yun ay mga kasalanan, nagawa ng mga kasalanan, no? Hallelujah. But, ang magbuting bagay na gawa ng Panginoon ay He will always support us. He will be always giving us way para po mapagdaanan natin yun. Believers can cast their cares on Him, in Jesus, because He cares for us. 1 Peter chapter 5, verse 7. Amen. Number 2, spiritual and character development. Amen. Suffering helps develop patience, character, and eternal perspective, no? Ano po, bakit po gano'n? Bakit spiritual and character development? Amen. Pagka po tayo ay nasa trial, hallelujah, and we give our ways, no, sa Panginoon, we lean unto Him na He will correct us. What is happening? We able, no, to discern what is the direction that God wants us to be. Nandoon na ang ginagawa ng Panginoon for our own goodness, sa ating kabutihan, mga kapatid. So, pag napagwagian natin ang isang suffering natin po pinagdadaanan, at tayo po ay magkakaroon po ng, of course, something reward from God, something reward from heaven, something reward. Either it's a gift or it's a spiritual increase ng ating pong buhay, di po ba? So, suffering helps develop patience, character, eternal perspective. Diyan po yung 1 Peter 5:10, but the God of all grace, who has called us into His eternal glory by Christ Jesus, after that we have suffered a while, makes us perfect, establish, and strengthen, and settles us. So, Romans, inulit lang po, yan po kasi sa mga verses. Romans 5:3-5, suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope. Number 3, a reward from and in heaven. Amen. Suffering for Christ is linked for reigning with Him in eternal glory. Siguro ito, masasabi po natin, no? Reward from in heaven. Dalawang bagay ito eh. And kaya tulad nga na sinabi ko po sa inyo, pagka meron po tayong pagsubok, meron pong reward na bigay sa ating Panginoon. Dahil it's a opportunity for us to increase, no? Increase in our faith. Hallelujah. At meron po yan, nakaspaloob po dyan yung ating pong eternal glory with Him, reigning with Jesus in heaven.
when we go to the rapture. Hallelujah. We will be discussing later po. So yan yung nakakita po natin dyan na 2 Timothy chapter 2 verse 12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, of course, he will deny us. Next po. Praise God. Glory to God, no? Suffering in the end times. Ito na po yung suffering in the end times. Kasi sa ating po mga mananampalataya, alam po naman natin na one day, darating po talaga yung time na magkakaroon po ng second coming of Christ. We are all hoping to be included in the second coming of Jesus Christ, right? When He will be descending from heaven down here. After He has ascended, then He will be going down again. Amen? So kung sa kanyang pong pagbabalik at tayo pong lahat ay nangangarap at nananampalataya at umaasa na tayo pong lahat ay makakasama niya. Ngunit sabi nga po ni Sister Hannah, nung time na siya po ay nagturo regarding endurance, I believe, na hindi po natin naghihirapan. Ang pagiging Kristiyano ay hindi napakadali. Pinaghihirapan po yan. So, reaching unto the narrow road, through the narrow road ang ating pagiging believer, paghihirapan po natin yun. We need to, yun yung mga pagsubok, ay dadaanan natin, and we need to win them, no? Nalaglag po tayo, di po natin pagugyan. Dapat po ulit, akyat po ulit, no, yung narrow road, nalaglag ka. Kaya po tayo ulit. May pagkakataon pa. Hanggang wala pa pong rapture, may pag-asa pa po. Kaya, laban lang po tayo sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Diyan po natin makikita na yung 1 Timothy na sinasabi sa 6:12, fight a good fight of faith. Hallelujah. Ipaglaban natin pananampalataya, daan natin. Dahil sa lahat ng ating ginagawa, if we want, in each happening that we are doing, that we are enduring, no? Meron po yung gift. Nandun pa rin sabi ni Pastora, there will be a spiritual bank in heaven. No? Meron po siyang way I believe on my own faith na meron pong kung tayo po ay digital, sa heaven po digital ang Panginoon. Digital po siya sa pagka-quantify dahil napakagaling po niya sa numbers. Kina-quantify niya kung ilang iyak ang binigay mo sa Kanya, ilang pagsunod ang ginawa mo para sa Panginoon. Lahat po yan ay kina-quantify ng Panginoon at hindi po yan nagpunta lang sa wala. Hallelujah. We live in the worsening environment, and possibly some of us living now will witness and even participate in the event of this drama. Hallelujah. Watch ye therefore and pray always that you may be accounted worthy to escape all this. To escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of man, which is our Jesus Christ. Amen? Lipat po tayo. Next page. Yan po. Ito po yung suffering continuation. No po? We are time conscious and desire to know dates concerning God's action. No? So, in our suffering, hallelujah, we are in the world. Hallelujah. We are also thinking about, of course, our faith consists of our belief na tayo ay kasama sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. But we are time constrained. Di natin, ang orasan po natin ay hindi po ang timbangan at ang time na ginagamit po ng langit. Amen. So, yun po, it is not for us to know, no, the season which the Father had put us in His own power. Kaya po, dapat po tayo po ay laging ready dahil sa ating suffering pagsunod, nandun po na gumagawa po tayo ng kasalanan, di ba? So, ay napakahirap ng pagsubok na hindi ko na lang. So, bahala ka na, Panginoon. Tawag ka ng Panginoon, but in reality, hindi mo mas sinusunod ang Panginoon. So, pagdating ng second coming, hallelujah, ang magiging result niyan, I don't know you, ang sasabihin niya, di ba? Dun sa parable in the Matthew 26, the parable of the 10 virgins, di ba? Idinala niya yung, di ba? Why? Because they don't have the extra oil na pasensya, mga kapatid, extra oil na pagmamalasakit sa mga kapatid mo, extra oil na pananalangin para sa iba, extra oil na mag-endure ka at to the death, hindi iba? Sa pananampalataya, we can win, amen, all together. We will not skip, we will push ourselves
till the end. In Jesus' name. Kapag natin, Panginoon. Hallelujah. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such thing, be diligent. Diligent daw, mga kapatid. Glory to God. Ano ba yung ibig sabihin ng diligent? No? Glory to God. Diligent means committed, no? Maging committed tayo sa ating mga ginagawa. Completing our task. May task tayo dito sa church. Completing yung task natin sa pagbabasa ng ating Bible, reading the Bible, praying unto the Lord. Those are the tasks, and that is equally being quantified by God in Jesus' name. Next po. Hallelujah. Mortification of the flesh. Praise God. Ano ba yung ibig sabihin ng mortification ng flesh natin? Yung po yung, amen, pinapatay yung flesh, i-embarrass natin yung flesh natin, i-indignify natin yung flesh. We are disregarding our flesh. Diba? Ano ba yung flesh? Hallelujah. Praise God. Punta po tayo sa kabila. Yan po ang flesh. No? Ang flesh po ay composed of these things. No? Ito po yung five carnal senses na nangunguna. Hallelujah. Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5, long before you were conceived from the belly, I knew you. Alam na kilala pa tayo, Panginoon. Pero along the way, hallelujah, and kumplituin po natin, and before you come out of the womb, I sanctify you. Sinanctify na tayo, Panginoon. But why is it there's a sin, there's a struggle? Dahil po, nang tayo, along the way, nung lumalabas tayo sa ating magulang, no, nandun po lumabas ang kasalanan. Praise God, glory to the Lord po. So, kung may kasalanan, of course, tabunan yung ating pagiging spiritual, na pinili para tayo ng Panginoon. Bakit ganun? Na mas nangunguna ang ating flesh. Because nga, we are human being. This side, mas nangunguna ang ating mga side. Ang mga bagay na naririnig mo, ay po, sabihin ko yan. O no, taste, no? Ay, masarap yung bagay na ito, mas gusto ko yan. Sabi ng Panginoon, this is the period of fasting, but masarap kumain. Hallelujah. No? Smell. Praise the Lord. Praise God. Smell po. Smell. May naamoy ka na parang may naamoy ako na hindi magandang bagay, hindi sasabihin mo naman sa iba. Pero sabi ng spirito mo, huwag mo lang sabihin kung ano narinig ng kanan, huwag mo lang sabihin sa kaliwa. Sabi ng Panginoon, silent ka, hindi ka pa rin silent kasi nga yung flesh nangunguna. Ano pa yan? Touch, no? Hallelujah, makahawa ko lang si sister o si brother, di ba? Parang gano'n. O parang mga bagay na to, we are being tampered, but we are called, hallelujah. But we need to fight our calling in Jesus' name. So, paano matatapunan yan, no? Dapat ang we have the gifts of the Holy Spirit. We have the fruits of the Holy Spirit. Because we are talking here, the children of God, the believers of God, the called, the people who are called. That's why we have the Holy Spirit, we have the gifts of the Holy Spirit, and we have the armors of our salvation. We fight and we always memorize so that we will able to remind our body, ourselves, na tayo ay tinawag ng Diyos. And the Holy Spirit will help us in Jesus' name. Next po. Ayan, hallelujah. Pagka po tayo nagsasuffer, no po, that's happening, benefits a Christian or a believer. Ang sagot ko dyan, big yes, di ba? Sabi ko ganyan. Kasi, bakit big yes? Suffering subdues the flesh, sabi niya gano'n. Ano ba ibig sabihin nun, no? Ang ating flesh, yung fleshly desires ng ating worldly selves, ng ating katawan, hallelujah, it controls pagka sinasubdue niya yung flesh, no? Suffering, meaning the Holy Spirit subdue our suffering, our flesh, no? Pagka meron tayong Holy Spirit, we receive the Holy Spirit according to the John chapter 3 verse 5, no? We receive na the Holy Spirit. Be able to fight this kind of works of our flesh. So,
It controls us totally. Amen? Hallelujah. Number 2, suffering improves person's perception. Ano po ba yung perception? Yun po yung mga bagay na mga physical perception, mga nakikita po natin. Our physical eyes, our spiritual eyes, praise God. No? Kung tayo ay ini-improve yung suffering, bakit na-improve ng ating suffering? Because of the Holy Spirit. Pagka tayo po ay nag-suffer through our perception, yung ating mga bagay na spiritual, ay ating pong nauunawaan. God able to give us that kind of wisdom. The wisdom that we're able to know kung ano po yung ano ba yung nangyayari ito, Panginoon? Bigyan mo nga ako ng ano. Pag-usapin mo ako, Panginoon. Sa pamamagitan nun, maunawaan mo na that is for our own good. Hindi po para lamang parusahan ka o maghirap ka. You able to surpass, mapagdaanan ng lahat ng yan para ka maging mabuting Kristiyano. Mamaya pa pag-usapan natin bakit kailangan tayo magpagdaanan ng mga bagay niyan. Sasabihin ko po sa inyo pagkatapos itong limang ito. Suffering place a person priorities in order. Amen. No? Ano ba? Put Christ first other than anything else. No? Yung puso natin, alam niyo po ba yung ating heart? The 5 senses connected to our heart. Our heart, if it is a believer of God, it's the bulk of our calling. Amen? Amen. Hallelujah. Kapag natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung calling po natin, ang nararamdaman, pag tinatawag ka ng Panginoon, nararamdaman ang puso natin. At malilimutan natin yung mga gawa ng 5 senses po natin na yan. Hindi po natin yan mararamdaman. And it helps us to surpass all the suffering. Mauunawaan po natin yan. Okay. Hallelujah. No? So, through the help of our Holy Spirit, we able to learn and to improve our relationship with God through this kind of suffering, no? Hallelujah. Suffering disciplines our fleshly appetite. Amen. Ano po yun? Sabi gano'n, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi gano'n, therefore, with anyone is in Christ, we are a new creature, all things are passed away, behold, all things becomes new. Amen. No, kaya para hindi natin yan. At kahit na minsan nahihirapan tayo, through the increase of our Holy Spirit as we pray, it will improve the manifestation of the Holy Spirit in our lives. Amen. So pamamagitan nito po ay mapapaano na yung magkakaroon tayo ng discipline sa ating katawan. Discipline our fleshly appetite. So yung ating, kung ano man yung gusto natin, hallelujah, hindi natatamper na po yun. Ano na yung gusto ng Panginoon, yun na po ang nangunguna sa buhay natin. Because the works of the Holy Spirit is in action in our lives. Praise God. Nasabi ko ba, suffering cause a person to think on eternal values. Amen. No, tapos na po yun. And suffering moves a person towards perfection. Hallelujah. Ayan po. So, siyempre hindi po tayo perfect. Glory to God. But God is making us perfect. Like a copy. Na po, kung may Louis Vuitton may copy, tayo po, mag-desire tayo maging copy ni Jesus Christ. Yung kung suffering niya, yung pagiging long suffering ng Panginoon, yung love niya, and yung kanyang pag-care para po sa humankind, para maging makopy po natin sa ating puso. Amen. Hallelujah. So we become like Him. Before we reach heaven, it's impossible to be like that. But if we desire, we can control our earthly desires in Jesus' name. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entirely wanting nothing. James chapter 1, 2-4 po. Praise God. No? Anytime, we will suffer, of course. No? But we will suffer for the sake of the gospel. Amen. Yung kung paano po yung mga heroes of faith natin, hallelujah, kung paano po sila na inaka po nila yung cross na kung saan nanggaling si Nacho ni Jesus. Hirap naman yung nakali natin ang kaya. Kaya po natin yan. Kung nasasabdyo natin yung suffering ngayon,
pagdating ng mga ilang lakad pa, hindi na yun na nararamdaman, hindi na po natin nararamdaman na suffering pala yan. Kaya ko joy, suffering pala yan. Hallelujah. Praise God. Amen. Next po. At yung letter C is spiritual discipline. No, this is the presence. This is entirely with the presence and in the presence of the Holy Spirit. No, our new life is with the Lord, no, and in the Lord. Ito po na yan. By the new birth, we enter into the whole new world, new life of whole new world. Paul wrote, He is a new creator, all things are passed away. 2 Corinthians 5:17. Ano po ibig sabihin ng spiritual discipline? We will be having only that if we are already born again. Born again pala. Di po pala tinanggap ko si Lord, yung sabi sa John chapter 3 verse 3, tinanggap ko na si Lord, si Jesus, no, as my personal Savior. Bakit ngayon lang? Yung pagiging kong born again, ay entirely born again. Hallelujah. We are born, we are tampered, we are pruned from our previous. Wala na pong nakikita yung mga ibang, hindi na po lumulutang yung mga yung mga sinulid ng damit natin. Amen? Hindi na po nakikita yan. Ang nakikita na tayo na isang bagong anyo, yun na po ang nakikita sa atin. Hallelujah. No? When a person is born again, he has many new features. Hallelujah. His case is apparent to all. Many new differences in his life are given on this transparency to assist with this portion of the lesson. No? Kung makikita niyo po pagka tayo born again na, when a person is born again, of course, ang tawag sa kanya, hindi lang Christian, believer po siya and follower of Jesus Christ. He has many new feature qualities. Ano yung mga qualities mo? Sabihin natin yung the fruit of the Holy Spirit, no? Love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, humility, and self-control. Hallelujah. And his case apparent, no? The way ka na magsalita, the way na hindi na yung, mga bro, hallelujah, mga ganyan, hindi ka na ganun magsalita, no? You are able to counsel in the word of God na ang lumalabas sa bibig mo, praise God. No po? And many new differences in your life, praise God. Tulad nga sinabi ni Sister Jackie, glory to the Lord. Dati mga suot niya lahat naka-short. Ngayon po suot na mga haba na po. Praise God. Amen? Hallelujah. And, Sorry. ay, okay lang po. And, next po. Born again. Born again. Yung continuation tayo ng born again. Different. Wow, we are different from the world. Hallelujah. Parang ano tayo ba? Wow, kumikinang, no? Hallelujah. Nag-share kami kanina sa amin, Don't Watch for Women's, no? Kumikinang tayo. Ano po yung sabi ko kanina? We able, Lord, no? Binigyan ako ng vision, Lord. It's a kind of diamond faith, no? Diamond faith na meron tayo. Yung faith na hindi pwede, no? Mahal pa kayo sa gold. Hallelujah. Bakit? Dahil ang diamond po ay nagawa sa total pressure and pressure para po siya kuminang. Ganun po tayo. One day tayo ay katulad na 2 Corinthians 5:17. Hallelujah. No? Christian have a new name, no? Born again and different from the world. Ito bakit? Hallelujah. We are baptized in the name of Jesus. Hallelujah. And we are not anymore. Princess pa yan. Ang pangalan natin ay Christian. We are Christian as per the name of the Lord Christ. We are Christian. Not an ordinary Christian, but we are the believer, the true believer of Christ in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Hallelujah. Galatians 3:27. Number 2, Christians have a new family. Hallelujah. Kung family. Paano natin namin family? Sabi mo sa Panginoon. Hindi po. Ang ating bagong pamilya, yung po mga nakasama natin, katulad nito, may family tayo as our
no? Mga normal na pamilya, no? Pero ito po, katulad natin, this is our new family, no? We become our new sisters, new family, may bagulang ka na, katulad po ni sister, kahit matanda ako sa kanya, siya po ang aming mother dito dahil siya po ang nagdala sa amin dito sa church na to, hallelujah. And we, we respect on that because of the invitation and the blessing of being given into our lives with Princess in Jesus' name. Hallelujah. Christians, habang yung family Christians are under a new authority. Hallelujah. Authority, by the authority of our Lord Jesus Christ at the same time, no? Tayo ay, ang authority na tayo, hindi na yung authority na ko doon sa makamundong authority ang ating sinusunod. Hindi. Ang tinuturunan natin ang authority ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, manangkalataya ka. Ang sabi ng Panginoon, manalangin ka. Ay, may party. Hallelujah. Hindi na pupunta sa party. Kasi ang pananampalataya po natin, ang sabi ng Panginoon, tayo ay bago na nilalang. Bago na tayo nilalang, mga kapatid. Hallelujah. Now, Christians are disciplined differently from the world. We are disciplined for different reasons. Number one, we are disciplined by love, obedience, and patience. Hallelujah. Kasi hindi po, mga kapatid, yung pagiging believer, hindi po yan mamera lang yan. Napakahirap po sa akin yan. Hindi yung pag inabot na po nyo yung katulad ng faith ng taon na pinagdaanan nila pastora, able to establish a church. Hallelujah. It contains a different kind of perseverance. Hallelujah. And perseverance and love, no? Na kanilang pinuport with a total praying over para po sa madumami, hindi para lang dumami. For what? Iyon ay dahil sa pagmamahal na mula sa Panginoon ay nagdahon papunta sa atin. At from them, it will go down also to us. Hallelujah. Praise God. And God's discipline is to mold our character and value our benefit. Amen. Kasi po sa langit, makalangit po ang mga tao doon. Yung ating heavenly family. Tawag ko doon aming heavenly family. Pag ako po nagpe-pray. It contains our angels, nandun po yung mga nag-judge, nagpapasa different kinds of angels, no? And seraphim and cherubim na kung saan sila yung may mga designated position sila na sila yung nagpapasa, no? Meron silang judges na nagpapasa sa Panginoon. O ito, may bagong gawang kabutihan. Hallelujah. Bigyan natin ng pagpapala. Approve. May ganong approval. Praise God. No po? So, we able to have this kind of discipline. Eto na, na siya, may level ganito na siya. Meron ding, may awarding din na binibigyan ng Panginoon. Kaya nga, di ba ako minsan one day, I saw Pastor Rolly. Prayer, don't watch ng worship. Tapos, tinignan lang niya yung verse. Tapos nakapag na siya, sabi ko, kadali niya nagawa. Talaga po yun na wala pong biro talaga. Pero po, alam niyo po yung dadating po kayo sa na pag ako nag-aaral ka na, isang bigo ko na yata pinag-aaral. Ngayon, pag ako nagpe-pray ako, bigyan mo ako ng bagong that kind of understanding na beyond dun sa kind of na pinag-aaralan natin, that He wants to speak to the people, for all of us, that He wants to impact, hindi para lamang sa atin, hindi lang para sa atin, kundi galing sa Kanya. Nahihingi yun sa Panginoon. Praise the Lord. Para natin ang Panginoon. Para sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. No? And God purged us through suffering. Hallelujah. Yan. Totoo po yan. No? Purging. Ipapurge ka na. Kasi galing ka tayo kaya kahit ng ibig. Nung lumabas tayo, pareho tayo. Lumaki tayo katulad po ni Moses. Lumaki sa palas. Di po ba, siya po mayaman. No? Ipapurge ka niya para maramdaman mo yung tunay na pagsasakripisyo. Katulad ng ginawa ni Christ, di ba? Yung natutulog sa sa kawalan, di ba? Sa Gethsemane, nang hindi kumakain, nagpapasting. Ipapurge niya tayo, no? So, and we will feel that as a suffering. However, that kind of suffering, we're able to reap great dividends in this life, no? Yung gift na binibigay ng Panginoon doon, may gift ka doon, personal, tapos gift from Him, and meron, para kanya may dividend.
at pupunta pa tayo sa langit, di ba? So napakadaming, ang daming benefits. Hallelujah. Thank you, Brother Leo. Glory to God. Ang daming benefits na binibigay nun. Kaya, patuloy po tayo, mga kapatid. Praise God. Next one, dealing with suffering. Glory to the Lord. So, suffering is hard on our flesh. No? Suffering is hard on our flesh, and therefore, suffering is hard on our flesh, and therefore, our carnality resent it. Of course, it will resent it. Hirap ko sa matulog, katulad niya, talong tubig ko lang. Naantok ako, hindi tutulog ka. Naantok ako. Is it, pag-aaral ako, is it affront? It is an affront to our pride and ego. Sabi ng katawan, ego kasi unahin ang sarili. Sabi ng katawan natin, unahin ang sarili, di ba? Magsakripisyo ka na, para sa ano. Unahin ang sarili, di ba? Gaano kalakas yung pandinig mo, spiritual hearing mo bang ang ginagamit natin? Sabi ni Lord, paulit-ulit ng kanyang ministry, the messianic ministry, those who can hear, let them hear, di ba? Gamitin natin spiritual ears natin, na gamitin natin na marinig natin yung Holy Spirit, what He wants to tell us in certain circumstances o pangyayari na we're able to win. At ang sarap ng pakiramdam pag napag-uwian mo. Halimbawa, sa bagay, may sinasabi, sabi ng Panginoon, tahimik mo yung bibig mo, sabi sa akin, no? So, normal ko yun eh. Sagot ako sagot ako. Pero tinuruan ng Panginoon na manahimik ka sa panahon na sinabi kong manahimik ka. To God be the glory. Praise God. So we overcome by looking beyond the present circumstances to the ultimate will and glory of God and His kingdom. With faith in God, we can look beyond the present trouble to see the glory of God He has prepared for us. Why? Kasi nakikita natin, ito lang eh. Hirap na, maski nga ako, di ba, mag-isipin nyo, minsan naisip ko, nandito ako sa apat na corner ng kwarto ko. Di po ba? Pero pag titignan mo yung sinasabi ng Holy Spirit, sinasabi ng Panginoon, you go beyond, napakalayo ng nararating ko. And you need to believe unto the Lord. Glory to God, no? Praise God. Sila, palapakan natin ang Panginoon. God, there's an elevation. God will elevate us, no? And again, God will give us our spiritual bank. Hallelujah. The spiritual bank which will be contained, no? Full na pala yung ating spiritual bank. Hallelujah. Nadami tayo. So, for promotion na tayo. For promotion na tayo. Sabi ng heaven. Hallelujah. No? At yung ating bolt ng heart natin, at the same time, it is already clean. Hallelujah. Yung bolt natin, wala na sinisigaw kundi si Jesus. Amen. Praise Jesus. Next po. At darating na po tayo dito sa ating pong ito po ay tinatawag po natin na heroes of faith. Glory to God. Ang sabi po dyan, dito ay biblical examples, but I call it by myself, biblical, the heroes of our faith. Why? Because what they have done is also impossible, no? But they cannot do that without our Lord and the infilling of the Holy Spirit, in the infilling of the Holy Spirit. Amen? Nandiyan po si Abraham, napakahirap sumunod. Umalis sa kanyang pamilya, di ba? Nandiyan po si David, si Joseph, di ba? Hallelujah. So, we go on to the next page. Sila po ang ating heroes of faith. We start to Joseph. Hallelujah. Si Joseph, no? Amen. Yan po. Si Joseph the Dreamer, pero totoo niyan, ang sabi doon sa kanyang suffering, si Joseph in the prison. Hallelujah. Joseph life, betrayal, and imprisonment. Life ang kanyang buhay, kahit na siya ay galing sa pamilya, no, na anak ng siyang pangalawa sa bunso, kapatid niya si Benjamin, di ba? They are 12 children, di ba? Hallelujah. Their life betrayal, betrayed by his own family, by his own siblings, no? And he was imprisoned at the same time. So, anong ginagawa niya? He always gives and pray unto the Lord, no? He gazed upward with a peaceful expression ng pagpupuri sa Panginoon. Yan po talaga ang ginawa niya. Despite betrayal, imprisonment, and hardship, he remained faithful and eventually rose to power in Egypt, saving many lives. Bakit ganon? Sa kanyang buhay, hallelujah, ni Joseph,
At 17, hallelujah, siya po ay tinapon na po ng kanyang mga kapatid, no? So actually, dapat papatayin siya sa well. However, yung isang kapatid niya, I believe it's Ruben, siya ay ibinenta na lang, no? Sa mga, at napunta siya sa Egypt, no? At the same time, at the age of 30, glory to God, he was appointed, no? Appointed as the second in command at the age of 30. Glory to God. So, ang difference po noon, 13 years. 13 years po na siya ay kadamihan doon ay nasa prison siya dahil 2 taon lang po siya nagstay bilang parang assistant of the cupbearer po ng king. Hallelujah. Nakita niyo po yung tagal, ang tagal na po na pinaghintay niya para lamang po siya maging second in command. Hindi po siya nawalan ng pananampalataya. Kung iba yung po na po yan, sasabihin na, ano ba naman Panginoon? Ano ba yan? Ganyan, di po ba? Pero si Joseph po, so he suffered a lot, and yet the Lord lifted him up, in Jesus' name. Hallelujah. Glory to God. Next po. Isa po sa ginamit natin ay si Paul. Sa dami po niya. Si Paul po ang isa natin sa ginamit, no? Hallelujah. Si Apostle Paul suffered greatly for the cause of Christ. Endured the beatings, imprisonment, and persecution, but rejoiced because he shared in Christ's suffering and knew the ultimate reward. Actually po, si Paul, ito po sinabi ko ni Lord, no? Si Lord, si Jesus, bigyan po ng instruction si Ananias na to go dun sa way, to that way, para po ibaptize siya and to heal the eyes, no? Na pumatanggi nga po si Ananias. Bakit? Dahil nga po siya ay talagang siyang persecutor, namatay nga po si Stephen because of him. But what happened, no? Hallelujah. Ang sabi ni Lord, just go. He is a chosen vessel unto me, sabi niya, to bear my name before the Gentiles and kings. Hallelujah. Kasi nga siya ay isang hindi siya Jew. Siya ay from the Roman citizen siya. And the children of Israel. For I will show him, nakita niyo po, no? I will show him how great things he must suffer for my name's sake. He suffered really a lot until namamatay siya at the age of 64, no? He was being beheaded, no? In Rome, no po. Pero hindi siya nakulong siya for how many years, and yet hindi po siya nagreklamo. Dahil po may mga siyang calling. But what happened, no? What happened with this thing? Siya ay pinangunahan ng Panginoon. Whatever he has done, he changed. He totally changed, no? He suffered a lot for the name of our Lord. Amen. So siya po, si Paul po, ay 4 na beses na nakulong. Ikahuling beses po na siya nakulong, doon po siya bineheaded, no? First thing na siya nakulong, doon po sa kay Paul, Paul and Silas, kasama niya si Silas, nung sa Acts 2:16, nang siya po ay nagpagaling ng isang bata, no? Sa Philippi, pero pinakawalan po sila pareho dahil sila po ay Roman citizen. He was imprisoned in Jerusalem, Acts 21-23. He was faced, no? Various trials and beatings po yan, no? And then 3, sa Caesarea, no? Acts 24-26. He was held by Felix, no? And by Festus. However, they still continue. Hindi po siya minto. Kahit nasa kulungan po, sulat pa siya ng sulat, no? Which then he wrote the Galatians, Ephesians, Philippians, and Corinthians po, and Colossians. And then at the time, Acts 28, that's the time that he was beheaded. He was in prison for 2 years until they decided to beheading him in Jesus' name. Next po. So next po na ating pong heroes of faith is Moses in the wilderness. Yan. By faith, Moses, when he was come to 2 years, refused to hold the son of Pharaoh. Hallelujah. Sabihan ko kayo ng summary. Praise God. First 40 years, kung po siya ay pinaalog ng kanyang mga magulang, hallelujah, na kanyang
by her sister, elder sister si Miriam, no, saka si Aaron. So first the 40 years niya, siya po ay priest, no? Siya po ay ampon, anak po siya ng anak ng hari. So siya po ay priest. He live very masaganang buhay lang his life, no? For the first 40 years. Nung at the age of 37, ang pinatay na niya siya, nakapatay siya ng isang Egyptian because he has already this kind of calling, no? Na naawa siya. But then, at the age of 40, Panginoon, nakita niyo ang Panginoon talaga isakto yan, kumuha. Panginoon, sa age of the next 40 years, he was in the wilderness. Tinampered na siya ng Panginoon. He was pruned. Binago siya. Wala na. Hindi na niya maalala. Anak ng anak pa. Mayaman pala ako. Ganun pala ako sa mayamang pamilya. Hindi niya na nararamdaman yun. And he gone, no, at the age of 80, he done the he do and then the divine task na binigay sa friend. Go there, kausapin mo ang paro at sabihin mo palayain, no? Hallelujah. At ayaw niya nga dahil hindi nga siya diretso magsalita, and yet ang sabi niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, tumungo ka doon at bibigay ko sa iyo kung ano sasabihin mo. Hallelujah. Next po. These are the 10 plagues po. Glory to God. Praise God. Yan. Ito po ay connected po sa ating happening. Nung si Lord at the Last Supper, ito po yung ito ay naging part ng kanilang ceremony, the 10 plagues. Hallelujah. Because the 10 plagues is it represent yung kanilang with the coming of the Last Supper, it concerns the divinity, the forgiveness, and the martyrdom of our Lord Jesus Christ. It was already done. Ang the plague it is a foreshadowing of Christ's mission, overcoming darkness and bringing about spiritual liberation. Hallelujah. The blood, this one, represent in the Last Supper, the 10 stops of blood. It refers the cleansing of us, of our generation. So, yung forgiveness, natanggap po natin. Praise God. Next po. And our last is Jesus Christ at the cross. Hallelujah. The suffering servant, as per Mark. The Son of Man, as per and the perfect man, na sinulat naman po ng the Gospel of Luke. No? The Gospel of Mark, sinabi na siya ay the suffering servant. Yun po ang nilalaman ng Book of Mark. And the Son of Man, which is a perfect man, from the Gospel of Luke. Yun po ang sinasabi. Bakit po siya pinaka-perfect example po ng suffering? Because everything happens because of Him. Sige nga po, sino po magpapakamatay para sa cross, para lang po sa kalimitan ng buong mga mankind. Amen? So because of Him, because of what Jesus Christ done, we able to be free from our sins and from the bondage of our own sins na nagawa natin. Praise the Lord. Hallelujah. So, He has overcome the world, and with Him, power we took and live victoriously. Ganun. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. John chapter 16, verse 33. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Wala ko na po tayo sa joy of suffering. Sabi, bakit, di ba po ba sa ating po mga suffering ay tayo talaga ay suffering. However, sabi ko nga po na as we suffer, at the end, sa tagal na sa suffer tayo, but we able to endure through the help of our Holy Spirit. Ang malalaman natin, there is already joy, no? Yung joy na hindi mo na nararamdaman yung ang hirap ba ng pagsubok mo? Mahirap ba yan?
hindi mo nararamdaman po yun. Ang nararamdaman mo na may pagpapalap, beyond dun sa pagsubok na dinadanasan mo. Ngayon, at the same time, you're able to counsel the others, no? Na pinagdadaanan ng ating ibang kapatid, na you're able to share, no? Na mabinigay sa iyo na wisdom ng Panginoon, no? Ng knowledge of what you have gone through, and the wisdom that you overcome as you overcome the trials that you have done, no? That you pass through. We are not alone in our suffering. We are not the first Christians to suffer, of course. Hindi, mong ating mga martyrs, sila talaga yung mga una, hindi nga sila natakot, no? Hallelujah. That they're facing death. All of them as ito nasabi na rin po Sister Hannah, of course, all the martyrs, the 12, no? Sila po, except of John, who wrote the last one, even the Revelation, no? Siya po yung huli. Kaya parang lahat sila, they're being suffered a lot, no? They are beheading, they are, at the same time, they're burned. May mga puno sila Matthew, di po ba? Pero, and yet, they face, no? Even si Stephen, hindi po siya kasama sa 12 disciples of God. But he was included in the 7 next 9. However, na sa kanya kung siya binabato, nakita niya ang Panginoong si Jesus at siya sabi niya, okay, forgive them, Lord, for they don't know what they're doing, di ba? He, despite, amidst of that kind of trial na mamamatay ka na, sabi mo pa sa Panginoon na patawarin mo sila, Panginoon, dahil binilaan mo ka ng ginagawa. Sana masabi din natin yun. Kapakan natin ang Panginoon. Suffering is part of the obstacle course, hallelujah, along the straight and narrow way that all Christians encounter, praise God, no? That and all that I will, all that will live godly in Christ Jesus, that shall suffer and persecution. 2 Timothy 3:12. Praise God. Next po. Christians can rejoice in suffering for Jesus' sake. Next po. Yeah, in Jesus' name. Hallelujah. Christians can rejoice in suffering for Jesus' sake. Ano po ba yung mga dahilan or reasons? Number 1, we may know Christ differ. Amen. Kasi kung nagsasuffer po tayo, sure, the Holy Spirit is with us and the Lord is with us. Hallelujah. And dapat mag-rejoice tayo dahil pag tayo nagdadaan sa pag-suffering or sa trials, isolation at the same time, pruning, hallelujah. Those things, meaning may plano sa iyo ang Diyos, hallelujah. Dito ba? May plano sa atin ng Panginoon, diba? Magdala tayo dahil meron tayo magandang pupuntahan. Praise God, amen? So, that we may know Jesus, we can rejoice when we learn of Him and understand what Jesus suffered and do for our salvation. And we suffered with Him, no? Hindi na tayo ay mag-iisa, kaya huwag tayo malungkot. At the same time, hindi tayo mapupunta lang sa wala. For sure, may blessing na makukuha ka. Doon sa pagsubok na binigay sa iyo ng Panginoon. Be able to increase our faith at the same time. Hallelujah. We have this kind of diamond faith na. Malapit na. Gold na ako. Pwede na ako diamond faith. Praise God. Hallelujah. No? For we are partakers of Christ. Hebrews chapter 3, verse 14. No? Hallelujah. 2, the power of His resurrection. Praise God. Amen. The Lord paid the debts. And it is, when He paid the debts, it is already finished. Hallelujah. Hindi na natin kailangan mamatay din sa cross. Dahil siya na yung nagbayad ng kasalanan natin. Kaya gagawin na lang natin sumunod. Di pa natin magawa. Sumunod na lang tayo. Bibigyan niya tayo ng pagpapala. We believe. We live with Him in Jesus' name. Amen po. Hallelujah. Our faith will always be a diamond in His sight. Hallelujah. And He can say, good and my faithful servant. Hallelujah. Pag nakita, gusto niyo po ba, pag nakita natin, na-meet natin na tayo sa langit, na-meet natin ang Lord, sasabihin ng Diyos sa atin, ng Panginoon na,
well done, my faithful servant. May crown ka sa yung sa dami ng nagawa mo sa Panginoon. Maggalak po tayo, hallelujah, dahil ang buhay natin dito, kahit mamaya mamatay ka na, if you are sure of your salvation, Jesus will bring you to His eternity. Hallelujah. Glory to God, the Lord. Amen. And the fellowship of His suffering. Amen. Hindi siya nagsuffer for whatever lang. Kung wala lang siya, nagsuffer siya at the cross na yun, ipaulit-ulit natin na mauunawaan kung ating titignan ng maigi at daramdamin natin kung ano yung nasusulat doon. The fellowship of His suffering, we able to endure and feel what He has done, and that brings us into His eternal glory. Hallelujah. Yung blessing na pagka tayo ay nakikipag-commune sa Kanya as we pray, worship, and everything, what we are doing, we able to feel the suffering that He has done, and we will reign in Jesus' name. Pagpapalain tayo ng Panginoon. We can be certain that Jesus already suffered in whatever ways we may suffer. Ano man ang pagsubok natin, hindi yan tatapat sa pagsubok na ginawa ng Panginoon na dinanas niya. Moreover, He has promised to be with us always, even to the end of the age. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Sama na po tayo. Glory to God. Hallelujah. Suffering po is part of a Christian life. Believers must rejoice because it produces spiritual growth. Hallelujah. May grow ba tayo, mga kapatid? Eternal certificate, eternal reward, and eternal reward. God uses suffering to purge sin, purge us, purge sin, purge our sin, strengthen our faith, hallelujah, grow in Him, and prepare us to heaven, hallelujah, bringing us therefore in eternal glory with Him, hallelujah. Ayaw naman natin maiwan, di ba mga kapatid? We are not alone. Christ shares in our suffering and offers comfort and strength in difficult times. All the time, kasama natin yan, Panginoon. Walang mintis yan, hallelujah. Our ultimate hope and joy comes from knowing God's sovereignty and the promise of eternal life. Glory to the Lord. Ayan po. Kaya suffering is a symbol of preparing our purification, gold. Symbol of preparing purification, gold being purified by fire, sample yan. Illustrating how suffering purifies character, spiritual growth and discipline, a tree growing through storm, representing resilience and spiritual maturity. Glory to God. Cross and resurrection of Christ. The cross is a symbol of Christ's suffering and sacrifice. An empty tomb representing Christ's victory over suffering and death. Hallelujah. Nung siya po ay na-resurrect. Amen. And eternal glory, as we are all chosen. We are all called, but we need to fight for being chosen. Hallelujah. Faith in God, the author and finisher of our faith, and faith ashes of the believers, all of us endure suffering, gaining perseverance and hope. That hope that is for our heaven. Amen. So next po. Differentiate ko lang po kasi ang aking pang title is Rejoicing in Suffering po. So the joy is an inner lasting feeling of happiness, contentment, or gladness that other comes from a deep sense of peace and faith. Amen. So meron tayong, ito is a state, a condition na meron tayong joy sa puso natin. Pero paano malalaman na may joy ka? Pagka po tayo nagre-rejoice, umaawit tayo na may problema tayo, nagpapalakpak tayo na umaawit tayo sa Panginoon. Hindi tayo na lulungkot, may problema ako, umiyak ako, hindi. Magpuri ka, magpalakpak ka sa Panginoon. Awitan mo siya in the name of Jesus, di ba? Yan ang rejoicing. It will show as you praise Him, as you worship Him, show it to Him. Kahit nanulang ka, may reward ka sa Panginoon. Hallelujah. Rejoicing again also is an outward expression, yan po, or act of celebrating and giving thanks. It involves lifting up lifting up your voice, singing, dancing, or other expressive ways to praise God.
or celebrate something good. But yes, done, no? May nagawa magandang Panginoon, inaantay mo pa ang magandang bagay na ginagawa Panginoon. Pagpuri pa rin tayo sa Panginoon. Hallelujah. And rejoicing is open in response to an event or realization such as God's blessing or answered prayer. Amen. Hallelujah. So, biblical context po niyan. Wherefore, rejoice in the Lord always. And I say, rejoice. Amen. James 1:2 in Council of Believers. To count it all joy when facing trials, emphasizing an inner joy that sustains through hardship. Praise God. As a conclusion, mga kapatid, praise God. Maraming salamat po sa lahat sa inyo. Conclusion, believers, rejoice in suffering as we totally surrender our lives to Jesus. And we live a life of victory despite any trials or obstacles exist. For we walk hand in hand. Nananampalataya tayo na pag tayo may trial, kahawak tayo ng Panginoon in the guidance and control of the Holy Spirit. Hallelujah. As He transforms our heart. Amen. Leading us into our true purpose. May purpose tayo. Hindi tayo pagbadaan ng Panginoon sa trials pero wala lang. Meron siyang lalagay sa ating magandang bagay. May promotion ka, magiging ka pa ng pastora. Hallelujah. Glory to God. Amen. And we have the real courage to walk into the unknown. But there is joy forevermore. Amen. Trust the process. Trust your calling. That you are chosen. Trust Jesus in the author and the finisher of our faith. Amen. Pastor Josie to pray. Closing prayer po. Sa prayer po na sa pwede po ka-pray. Ikaw na daw. Okay, palakpakan natin ating Panginoon. Maraming salamat po God sa iyong mga salita sa araw ng Panginoon. Sabi pa ito sa ating Panginoon, continue to bless our leader, Panginoon. Hallelujah. At patuloy ka, Panginoon, magbigay sa amin lahat ng wisdom, knowledge, O God. Hallelujah. Pagpatuloy namin maunawaan, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po God sa mga kaya sa ating Panginoon. And all the glory and honors in most mighty name. Praise God. Hallelujah. Rejoicing in suffering. Hallelujah. Kaya ba natin lahat mga kapatid yun? So tayo lang po makakasagot ng praise God. Hallelujah. So, hallelujah. So, bukas na po ang ating pulpito. Hallelujah. Sa testimony, i-testify ang kabutihan ng Panginoon. Praise God. Sino Praise po? the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Bihira po ako mag-testimony mga kapatid. Bihira pa kasi. Praise God. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa araw na ito po ay aking pag-uwi sa ating Pilipinas mga kapatid. Praise God. Mamaya po. Praise God. Ako po yung nagpapasalamat dahil sa pag-iingat ng Panginoon sa 2 taon mga kapatid. Praise God. Hallelujah na sa aking pagtatrabaho, nandun lagi yung pag-iingat ng Panginoon. Siyang nagbibigay ng kalakasan sa akin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya po natatakot ako na hindi makadalaw sa ating gawain dahil alam ko pong siya lahat ang galing ang lahat-lahat mga kapatid. Praise God na aking tinatangkilik mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yung kalakasan ko mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hindi po ito sa akin. Pagkos sa kanya naman po mga kapatid. Praise God. Kaya ako'y lubos po pasalamat sa ating Panginoon sa buhay na pinagkaloob niya mga kapatid at habang ako'y namumuhay, ako'y magpapagamit sa ating Panginoon. Maraming salamat at sa kanya lang ang lahat ng kapulihan. Praise God. Hallelujah. At sa kanyang Panginoon, Brother Anthony, sa inyong pag-alis naman at gabi. At sino pa po mga kapatid ang patunay ng kabutihan ng Panginoon? Praise God. Wala po. Praise God.
Praise the Lord, Lord. glory to God. Hallelujah. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po nung mga nakaraang araw, tinawag po ako ng long firm ko. Pinaliwanag po sa akin na yung isang case ko po ay nanalo na po against the race. Amen. Kaya lang po, kinakwenta po nila yung lahat ng mga deduction. However, tatawagin daw po nila pag-release ng money. But they've given me the certificate. Acknowledging nila wala pong 8 months ng pandemic ay tuloy-tuloy. And they given me the position, no? Yung talagang title ko from, I work with them more than 5 years. So they given me the certificate. Ang system pa po doon, nung nag-file po ng complaint sa LMRA, ang dami po ng maling cases na ginawa ng LMRA. Regardless, ang balik po doon, ako magbabayad. Pero po, dahil po sa ginawa ng Panginoon, sa patuloy natin pananalangin, thank God na sa ating prayer meeting, na wala po lahat yun. Despite of whatever payment I will be receiving, I praise God kasi family po yun. Napakahirap pong kalabanin, but to God be the glory po. Nanalo po. The Lord. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Mapasalamat lang ako sa Panginoon kasi tinawag na ako ng aking amo para mag-start na. Actually, pinili lang yung tinawag kasi ako konti lang ang bata. So sabi sa akin ng amo ko, okay ka labas? Sabi ko, okay lang. Sa 1 month na wala akong pasok, alam niyo naman dito, bihira kasi yung no work, no pay, di ba? Pero napakabuti ng Panginoon kasi talaga talaga ay nag-provide talaga. And salamat dahil mag-umpisa na ako sa trabaho. Talaga naman napakabuti po talaga ng Diyos. Yun lamang po talaga at wala ng iba. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din ako sa ating Panginoon na in spite sa karamdaman ay andito ako kasi nga na bago iniisip na Thursday pa lang ayoko mag-share kasi wala akong malakas kaya nag-update ako ng Thursday kasi ang taas na nga ng lagnat ko. Naisip yung sinabi ni Pastor, pag may sakit kayo, pupunta kayo dito kasi mas kailangan yun. Kasi may sakit kayo. So, thanks God na andito ako. Hindi ako nagpadala sa bulong na kalaman na huwag magsimba, magpahinga ka kasi sa mundo mag-work ka naman. Thanks God na talo ang kalaman. So, Amen! salamat Pastor. Tayo pa po. Palaging alam. Thanks God. Hallelujah. Meron pa po ba bago pa ako mag-testify? Wala na po. Okay po. I-share ko lang po ito mga kapatid kasi tawag ito. Yung mga pamangkin ko kasi alam niyo naman po na ako po yung mga takbuhan ng mga pamangkin ko. So, 4 po sila mga kapatid. May isa po akong pinag-aaral na criminology. 3rd year college na po, awa ng Diyos. May 2 grade 12 po akong pinag-aaral at saka yung isa po ay grade 5 at grade 6 mga kapatid. So, kasi sabi ko, gusto kong i-share sa kanila yung mga, kung ano yung mga gospel o yung salita ng Panginoon. So, meron po ako tayo, di ba, sa apps sa cellphone. So, sinishare ko po yun sa kanila. O, ito ha, magbasa kayo kahit na wala kayong Bible. At least, sabi ko, ito sa apps, andyan dyan na lahat. Kahit na wala kayong Bible. Tapos, ito pamangkin ko si Jessica, o palayo niya si Shine. Sabi niya, tita, nagbabasa po ako ng Bible. So, hindi ako naniniwala. Sabi ko, sige nga, isang mo sa aking Bible mo kung asaan. Niya, tita, hindi lang apps, totoong Bible pa po yung pinabasa ko. So, praise God, pinitsura niya. So, natutuwa naman po ako mga kapatid kasi sa murang edad nila ay namumulot na sila kasi gusto ko rin sila na habang bata pa sila kahit na hindi ko po sila kasama, hindi ko po sila nasusubaybayan. So sa pamamagitan lang po ng message, ng tawag ay doon ko po sila na i-guide mga kapatid. At sana po na dumating ang time din na hallelujah na sila ay magamit rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. So yun naman po, nagagalag lang talaga ako na i-share. Kaya sabi ko at least sila nagpupursige na malaman ang salita ng Panginoon para rin sa sarili nilang kabutihan mga kapatid. So to God all be the glory. Hallelujah. So yun nga mga kapatid at sino po ang magpapaunla ng special song mga kapatid. Praise God. Praise the Lord! Hallelujah! Bago po
po ako aalis mga kapatid, iiwanan ko kayo ng isang magandang na awitin para sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Is he purposes in his heart to let him give not ordinarily or necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency and all things may abound to every good. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Sa Tagalog po, mga kapatid, mga taga-Corinto 9 verse 7-8, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Hallelujah, Lord Jesus Christ.
kagalakan po mga kapatid na magbigay na may kagalakan na ikinagagalak po ng ating Panginoon Jesucristo. Na ito po ay tanda ng mga bunga ng pagpapala ng patnubay na tunay na yaman na ipinagkaloob na ang salita po ng ating Panginoon Jesucristo, na bumabalanse po ang ikakalago po ng ating iglesia na tahanan na ipinagkalooban po ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang lihim, mga kapatid, na magpakailanman na katagumpayan na pagpapala ng ating buhay na walang hanggan. Amen. Pinapasalamatan ka namin, aming Panginoon Jesucristo, Ama namin na sa langit. Maraming salamat, minamahal kong mga kapatid, ang New Life Fellowship Church, Apostolic Church, na mapagpala po tayong lahat, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay kadakilaan, kataas-taasan, kapurihan ng ating Panginoon Jesucristo po. Praise God. Hallelujah. Praise God. Magpapala po ng aming pagtatrabaho po. Marami pong salamat po sa lahat po ng mga biyaya na ipinagkaloob po sa amin pong lahat, sa buo mo pong iglesia. Mga anak ko po na hindi po nakakadalo po sa inyo church, ay ipagkalooban mo din po na makapag-church sila, na ang lahat po ng mga nagbigay at ang lahat po ng hindi nagbigay, ang lahat po ito ay pagtagbanday po. Nabibinayaan po kami ng mga kalusugan, lalo-lalo na po na ipagkaloob po lagi ang inyong mga salita. Ito po ang tunay po na kayamanan namin sa araw-araw po namin na pamumuhay. Hallelujah, Lord Jesus Christ, na patuloy mo po na pagpapalain po ang inyong iglesia po na pinagkaloob mo po. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah, marami pong salamat. Itinataas ka namin po palagi aming Panginoon Jesucristo. Nang lahat ng ito ng biyaya na pinagkaloob mo ay patuloy na katagumpayan po ng walang buhay na walang hanggan na iyong ipagkaloob po ng bawat isa po sa amin, ng buo naming pamilya, ng buo pong nasyon. Marami pong salamat aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Handa na ba tayo? Amen. Papurihan sa ating praise and worship. Hallelujah. Iayos po ang ating mga upuan. Praise God. Habang naghahanap ang ating hallelujah sa pagpupuri sa ating Panginoon. Praise God. Amen, mga kapatid. Are we blessed today? Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Today, mga kapatid, we will worship
I will praise the King.
We declare breakthrough, hallelujah. Breakthrough, Lord, in our hearts, hallelujah. In our minds, Lord God, or whatever is holding us back, hallelujah, Jesus, hallelujah. For we know that we have a God, hallelujah, that is great. Hallelujah, Jesus. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end